Musta kayo? This is Justin Talk News PH. Magandang umaga sa inyong lahat. At magandang umaga din doon sa mga viewers natin kahit kukunti lang na nasa abroad. Thank you for visiting this channel. And before anything else, gusto ko lang i-request sa inyo, kunting lambing lang, paki-like, share it to your friends this video, and kindly subscribe. Paki-subscribe naman kahit pa isa-isa lang. And to those who have subscribed already, maraming salamat na for your continuous patronage of this channel. This channel talks about political issues and that are prevailing in our political arena right now in the Philippines. At we usually discuss issues that are current in a daily basis. So we give our opinions, our commentaries, our views, our reactions to anything that is happening in our country as of this time. Ngayon, itong araw na to, marami tayong pag-usapan. At isa sa mga pag-usapan natin, itong nangyaring hearing dyan sa Supreme Court with regards to the PhilHealth funds, no, na nagkaroon nga ng hindi pag-subsidize ng government ng administration ng PBBM sa PhilHealth. It became the major topic sa discussions, sa argument dyan sa Supreme Court natin. And we will also be discussing with regards to the AFP modernization, dahil yung pundo sa AFP modernization, which was thoroughly discussed din dyan sa hearing sa Supreme Court. Then we will also discuss kahit slightly yung impeachment case ni BP Sara. Ano na bang nangyari dyan? Kasi naglabas din ng Supreme Court na in 10 days kailangan sumagot ang Senado, si Chis Escudero, ang House of Representatives na represented by the congressman, mga young congressman. Si Bungkalon nagsalita kanina, sasagutin daw nila yan in 10 days. Then the Secretary General ng Kongreso, sagutin nila yung mga points na ni-raise ni BP Sara doon sa kanyang petition for certiorari and prohibition, or end the requesting for TRO, I mean temporary restraining order to stop the implementation or the hearing in the Senate of the impeachment case na sinampa ng HOR sa kanya. So these are the topics that we are going to discuss. And unang-una, I would like to discuss yung modernization. Kasi noong pa naman, alam na natin, nung pinasa yung GAA, nakita na natin doon ang defunding ng AFP modernization program, di ba? Ng binawasan ng Kongreso from, I think it's 37 million naging 25 billion, I mean from 37 billion naging 25, naging 20, then ultimately 20 na lang yata na tira. Then pag ang akyat sa bicameral, pag akyat sa Senado, nagiging 50. Nung binalik sa bicameral, binawasan. Kaya halos wala nang naiwan doon sa, I think 25 billion na lang naiwan doon sa AFP modernization program. Na sana tinupad ni PBBM yung pangako niya nung December. Nag-speech siya, tsaka ito si Tambaloslos, that we will create an armed forces that we will be proud of.
na ano daw, i-modernize na yung husto, na it would be a world-class armed forces of the Philippines. But contrary doon sa mga sinasabi niya, pinawasan niya, dinefund niya yung modernization fund at linagay niya doon sa unprogrammed funds. So magugulat ka, after what you promised, ganyan ang ginagawa mo, at magtataka ka, saan ba dinala yung pera? O, doon sa, simple lang, doon sa ayuda. O, doon nila dinala. Kasi, lingid naman sa kaalaman ng mga tao, doon naman talaga sila kumukuha ng pundo in preparation for this election. And of course, for their own personal purpose na makaipon ng pera. So, yan, yung prangkahan na salita. Which means, matinding corruption yan, kung tutuusin natin. So, dito napakalungkot. Doon sa Supreme Court hearing kahapon, nabunyag. Ang humarap doon si Solicitor General Medardo Guevara, na dating DOJ Secretary ni President Duterte. He was appointed noon at ngayon tinanggap niya ang pagiging Solicitor General o pagiging abogado ng administrasyon ng gobyerno natin. So lahat ng mga demanda against the government, mayroong mga inquiries against the government like this hearing in the Supreme Court, automatic o kailangan ang Solicitor General ang sasagot. Even yung mga side ng Senate, yun nga ang sinabi ni Senate President Escudero, kung with regards to the petition ni BP Sara, si Medardo Guevara ang sasagot as Solicitor General or the attorney or abogado ng ating pamahalaan. So, doon, tinanong si Guevara ni Justice Javier, si Ma'am Ampi, tinanong siya, bakit noong 2020, ito during the regime of President Duterte, 2020 nagkaroon ng around 21 billion na pundo para sa AFP modernization. Then 2021 meron 27, I think. Then 2022 meron 29. Then pagdating sa 23 at 24, biglang nawala ang pundo. Yung pundo nalagay sa unprogrammed funds. Paano nangyari yun? Where in fact, may batas yan na kailangan punduhan ang EAP. Mayroong ongoing na batas na hanggang 2027. I think ito yung program na Horizon. Horizon 1, 2, 3. I don't know kung anong Horizon na ngayon. Ang plano pa nga nila dyan na bibili ng submarine. Yung kapanahonan ni Duterte. Alalahanin natin na ang daming equipment na nabili ni President Duterte. Nakabili siya ng frigate. Ilan ang nabili? 3 yata o 2. At ang daming Black Hawk niyang binili. Nalala ba ninyo yun? Ilan yung Black Hawk? Supposed to be 60 ang bibilhin o 70 plus. Ngayon, binabaan na lang yata nila to a lower number yung Black Hawk dahil nga sa pandemic ang pera ginamit doon sa bakuna. Kung naalala niyo yan, nangyari yan. Then we ordered yung Super Tucano from Brazil. Yan, na-deliver yan. I think we have 10, if I'm not mistaken. 8 yata ang Super Tucano natin. Yung mga propeller driven na ito naman ginagamit, mga subsonic na ginagamit laban sa anti-insurgency. Kasi ang jet masyadong mabilis kaya itong Super Tucano proven yan na ginamit doon sa South America against insurgency. Yung mga bombing raids nila with the insurgents, ito ang ginagamit. Then yung attack helicopters, yung AT-AK from Turkey, bumili tayo dyan, I think 6. Meron tayong 6 yan na yung attack helicopters na para siyang, actually ang ano nito US din US yung
I mean yung component niya galing sa US. Then meron tayong supposed to be yung malalaking carrier na carrier helicopters na in-order from Russia, na ngayon na mayroong ang involvement ng US noon na ayaw pumayag na kapag na i-deliver yon ng Russia sa atin. Nung pagbisita doon ni President Duterte, nagkaroon na sila ng usapan na they will order transport helicopters. 10 yata yun na hindi natuloy. Then meron na tayong doon, down payment. So ayaw nga na ituloy yung deal, pero I don't know kung nabalik ang pera, or baka naman kung Vice President Sara na maging presidente, for sure yung purchase na yon at i-honor pa rin ng Russia, which I think i-honor pa rin kasi importante yung transport helicopters para pag medevac, mga ganyan, mayroong mga emergencies or calamities, yun ang gagamitin. Kasi ang ginagamit ngayon, na hindi naman ginamit na sa administrasyon ng PBBM, yung mga Black Hawk. Remember yung mga Baguio, doon sa Siargao, ang ginagamit doon, Black Hawk. Pero ngayon, nang tinanong si PBBM, Sir, meron tayong air transport, yung Black Hawk gagamitin natin. Sabi niya, hindi, hantayin na lang natin matapos yung Baguio. Di ba? Yung sinabi niya. Si President Duterte, bago pa lang mangyari, yun ang ginagamit niya. Pag preposition ng mga pagkain, mga medical supplies, lahat na kailangan tubig doon sa kung saan dadaan yung bagyo, saan yung path ng typhoon. Naka-preposition na yung mga emergency kits na yan. Ngayon, hindi yan ginagamit. So, ito yung mga binili ng kapanahonan ni President Duterte na hindi nangyari ngayon. Yun ang tanong, bakit dinifund? Bakit dinifund yung EFP? And still, mahal na mahal ng EFP sina Browner, yung gobyerno, kahit yan ang ginagawa sa kanila, ang pag-defund ng kanilang modernization program funds. Di ba, magtataka kayo? Saan napunta? Napunta sa ayuda. So, ibig sabihin, yung iba diyang general, hindi ko naman sinabi lahat, tumanggap ng ayuda. Instead na ilagay natin sa pundo yan, ilagay sa modernization, hayaan mo yan, hindi na tayo mag-modernize. Ibigay na lang namin ayuda sa inyo yan, mga generals, pero huwag kayong pumalag dyan. Kahit na apakan yung mga karapatan ng mga mamamayan, dapat naman yan ang responsibilidad ng AFP to protect the people. Hindi yan gagawin dahil may ayuda nang dumating. Hindi ko sinabi na lagay, ayuda ang sinabi ko. So mga namumuno dyan sa AP, sana gumising kayo. Bihira lang naman ako nakarinig ng merong pag-aaklas dyan na general ang namumuno. Kadalasan dyan, mga lower rank officers, mga colonel. So hindi mangyari sa general yan, hawak na yan ng administration. At nanghihinayang sila sa pensyon nila na ilang thousands yan. Diba? So hindi nila igagamble for something na hindi sila sigurado. So yan ang tanong dyan. Bakit dinifund yung modernization? Yan ang tanong ni Justice Xavier kay Solicitor General Medardo Guevara. Alam ba ninyo anong sagot ni Medardo Guevara? Kasi itong hearing na to napakahaba. It took around 4 hours kaya kung pakinggan mo talagang pag hindi ka nakatutok all the time, mawawala ka. Kasi lalo na si Ma'am Javier na Justice Xavier na medyo malumanay pero napaka-stinging. May kirot yung mga tanong niya. Talagang katamaan ka ng uso. Tinanongan niya kay bakit dinifund? Ba't dinifund yung na yan, pundo na yan, na nasa batas na yan, na until 2027 kailangan may pundo pa yan. Bakit inalis niyo yung 50 billion na dapat
ilaan dyan sa modernization. Alam ba ninyo anong sagot ni Midato? Si Midato Guevara, napakatalinong ano yan, justice yan. Secretary of Justice din is UG. Sabi niya, wala siyang, hindi niya alam, and he leave it to the wisdom of Congress. Isipin mo yan. Hindi ko alam, ma'am. Hindi ko alam anong ginawa ng Kongreso. Sabi naman ni Justice Javier, nirespeto kita, SOG Guevara. Mayroong complimentary na ano, pero sa poll sila doon. Sa poll ang Kongreso. Kitang-kita na talagang yung pondo na dapat yan sa modernization program ay ginawa na yun yung ayuda. Alam naman natin kung saan pupunta yung ayuda. Binibigay namin sa tao. Alam na namin ilang kaso na yun, 10,000 naging 1.5 na lang binibigay nyo. So saan yung the rest of the ayudas? Alam natin kung saan pupunta yan. So, isa yun sa mga bagay na napakasakit isipin. Isipin mo, para sa mga pag-modernize ng ano natin, AFP, napunta sa bulsa ng mga kanino lang. Pera ng bayan yun. Tandaan natin, at ito ang nangyayari sa administrasyon na to. What is stealing? Dahil ang nagsasalita, ang mismong Supreme Court justices na. Di ba? Nakita natin kung akala natin hindi aware ang mga justices natin sa Supreme Court. Maraming haka-haka. Baka ganito, baka ganyan, baka na-impluensyahan yan ng ni Tambaloslos, mga ganyan. Kasi nangyari na yan sa Okada, di ba? Mayroong lumutang, di naman natin, it cannot be proven kung totoo. Mayroong mga justice na na-impluensyahan ang desisyon tungkol doon sa Okada issue. But today, kahapon, at this time, nalaman natin kung gaano ka-straightforward at concern ang Supreme Court natin, mga justices of the Supreme Court with regards to ano ba talaga ang nangyari sa budget ng gobyerno natin, ng pamahalaan natin, kung paano ginamit yung budget na yan. They are very concerned. Sa tanong na lang yan anong isasagot ng ano niyan, ng Kongreso? Bakit kinaltasan? Dapat alamin natin sa Kongreso kung paano niyo sagutin yan. Dapat si Tambaloslos ang sasagot niyan. Saka yung magaling diyan sa sina Chowa, si Adyong, si Bungalon, sino pa man yung Konggon. Sagutin yan. Si Luistro, sagutin ninyo yan. Bakit ganyan ang ginawa niyo sa budget na yan? At dapat din naman ang Senado sasagot. Ba't pumayag kayo na tanggalan ng pundo ang AFP? Ang daming yung sasagutin dapat Sabihin naman ni Chis, hindi namin alam yan paano nangyari yan? Kayo ang Senado, hindi nyo alam yan. Kasi nga maraming bakante noon na department 28 daw. 28 sabi ni Bill Rodriguez, 28 blanks ang nandyan sa hindi pa makitang enrolled form dun sa Bicameral Conference Committee report na 28 blank na supposed to be ay may amount na nakalaan para sa budget ng NIA yata yun, at saka Department of Agriculture. So ito naglabasa na dyan sa hearing sa Supreme Court. Ngayon, with regards to another issue, yung sa PhilHealth naman, makikita natin kung gaano winalanghiya ng PhilHealth yung budget ng gobyerno ng administration. 89.9 billion. Dapat supposed to be subsidy ng gobyerno doon sa PhilHealth. Anong ginawa? Alam, yung pag-audit na lang nila, anong sabi ng COA? Wala sa standard yung pag-audit nila. Na sinabi nila na okay na yung pundo ng PhilHealth, yung inalis daw kasi may reserve fund nung
talagang inalungkat ng husto, ang laki pala ng deficit. Hanggang umabot sila sa 26 billion deficit. Tinanong ng PhilHealth, bakit kinuha niyo yung anang justice ni Justice Haber? Ba't inalis niya yung 89.9 billion? Nabayaran na ba ninyo lahat na member? Meron na ba kayong ginawang mga programa? Yung mga supposed to be na mga insurance na secured na ba yun? Yung mga supposed na ibibigay nyo sa mga members ninyo? Gumawa na ba kayo mga programa para doon sa mga members para mapaliit ang kanilang mga contribution at maparami ang mga categories na ibibigay ninyo? I-expand ninyo ang mga health benefits na dapat matanggap ng mga members. Yan ang tanong. O bakit kinuha niyo yung 89.9 billion? Yun ang unang issue. Sabi na ano daw, malaki daw ang reserve. Nang tiningnan doon, tinanong lahat, inalungkat, may deficit pala na 26 billion pa. Nakita ninyo yan. Tapos alisin pa ninyo yung 89.9 billion. Ngayon, tinanong kung saan ba yan yung dinala. Nalalaman tuloy ngayon na yung pinagdalhan ay sa mga infra projects. Isipin mo, yung Guimaras Bacolod, Guimaras Iloilo projects daw. Tulay yata yan. Or yung nung lumabas din na sa mga lang daw, mga typical na mga road repairs, mga ganyan, mga parang maintenance. Yun ang pagdalhan ng pera. Ano ba yan? Tungkol ba yan sa health ang pagdalhan ng pera? Samantala yan, nakaalaan yan para sa health. Binayaran yan ng mga members. At saka yung itinay, obligado ang Philippine government na magbigay ng subsidy kasi nasa batas na yan. Universal Healthcare Law, nandiyan na yan. But inalis ninyo. Tapos ilalagay ninyo doon sa mga infra projects. Ngayon, ang laki pa ng iskandalo nangyari. Dahil pala yung project na paglaanan doon sa sinabi nila, sa palusot nila na doon daw ilalagay yung pera ng PhilHealth, funded na ng Import-Export Bank of Korea. Yung infra projects na yan. Sabi ni Justice Haber, bakit funded na itong project na to? At sabi niyo dito niya dalhin ang pundo ng PhilHealth. Ano ba talaga? Kaya yun, booking na talaga papunta sa bulsa na naman nila yung pundo na yan. Sinong may utak niyan? Di si Recto. Alam mo naman natin si Recto, dyan magaling eh. At saka si Tambalusos, of course. Sila dyan ang may pakana niyan. May maniobra yung mga pundo na yan. Tulad ng mga unfunded program funds, sila dyan ang yung mga importanteng programa, inilagay sa program funds. So nakita natin ang pagwalang hiya nila sa healthcare program ng Pilipinas. So nakakapagod na i-discuss yan paulit-ulit at dapat naman talaga i-discuss din natin kasi maraming mga mamamayan na hanggang ngayon hindi nila alam ano ba talaga nangyayari dyan. Dahil nga itong discussions dyan sa Supreme Court, napakahaba at napaka-technical. Medyo kung mawawala ka lang ng kunting attention, mahirapan ka na mag-recover. Isa rin doon yung si Malilin, yung nagdidipinsa sa PhilHealth, ay dating commissioner ng COA. Di ba yan ang interest natin, dati taga-kuha ka, ikaw ang taga-audit, bakit ikaw ang dumipinsa sa PhilHealth? May vested interest ka na, so nahati na yung interest mo sa action na yan. Kaya kini-question din siya. Talagang may tama sila lahat, yung mga nagdidipinsa sa PhilHealth dyan sa Supreme Court. Kaya napakaganda yung nangyari.
So bilib na bilib tayo dyan ni kay Justice Javier, dahil talagang binuyang-yang niya katotohanan dyan sa mga budget na yan sa PhilHealth, tsaka pati yung modernization program ng EFD. Ngayon, maraming nagsasalita dati. Ito naman ang pag-usapan natin, yung impeachment ni BP Sara. Pinail na petition ni BP Sara na i-prevent ang continuation ng impeachment trial. So nagkaroon ng certiorari and prohibition, that will leads to the issuance of the temporary restraining order to stop the trial ng Senate with regards to the impeachment. So naglabas ng notice or memorandum ang Supreme Court through its spokeswoman na si Ms. Ting, na obliging the House of Representatives, Senate, and the Secretary General to answer, to give their comments with regards to the petition of BP Sara. Nakita na natin, sabi ninyo, dapat hindi makialam nagsasalita si Drilon pa, hindi lawan na Drilon. Dating ano yan Secretary of Justice panahon na ni Abnoy. Ngayon nagsalita si Carpio si Drilon na hindi dapat makialam ang Supreme Court because this is a political issue. So paano na ngayon ina-assert ng Supreme Court ang kanilang responsibility with regards to the constitutionality of the petition ng House of Representatives, yung impeachment case na sinampa nila. Klarong-klaro naman na hindi lang naman political ang issue. Hindi absolute ang karapatan ng Kongreso mag-file ng impeachment case sa isang government official, lalo na dito kay BP Sara. Hindi yan absolute, hindi lang yan politically motivated or sinasabi pa nila na numbers game lang yan. Hindi, meron ka pa ring batayan dyan na dapat susundin, na batay doon sa sinasaad ng rules nila and regulation ng Congress itself at saka ang Constitution na sinaad ng Constitution kung ano yung dapat sundin. So hindi mo masasabi na political lang yan. Doon pa lang sa pag-file nila ng impeachment complaint, sablay na. Ngayon ang kasi dalawa ang nag-file, yung grupo nila ni Attorney Torion, Israelito Torion, at yung mga abogado ni BP Sara na pinamunuan ni Attorney Sison, yung magaling na abogada. Ngayon, ito naman yung Siegfried Fortun na Narpasa, kasama nga diyan si President Duterte sa team na nagdidipinsa kay BP Sara. So magagaling na abogado yan. Ngayon, ang point ng Supreme Court na pwedeng ipag-isa yung complaint kasi halos magkapareho naman yung content ng complaint, yung complaint sa grupo ni Attorney Torion at saka yung kay BP Sara. Ang kay BP Sara naman, mayroong din siyang question doon sa number of impeachment case na sinampa. Kasi nakalagay sa Constitution na dapat isa lang in 1 year. Ngayon, ang depensa ng Kongreso na isa lang naman talaga ang ni-refer nila sa Kongreso. Ngunit, doon sa tatlo na inupuan nila, hindi nila in-archive nila. Sabi ni Jesus Cudero, in-archive. Hindi tinuloy ang pag-submit. Yung hindi pag-submit doon sa Committee on Justice, malaking violation na yun.
At mismo itong sinampa nilang fourth impeachment na may 1/3 na votes or 215 signatures ng mga congressman ay hindi nila ni-refer nila pat hindi nila in-endorse ng tama. So sa Committee on Justice, galing kay Speaker Romualdez, dumiretso na yan sa so merong proseso na kinaligtaan nila, kaya which makes it unconstitutional. Yun ang point doon. So yun ang punto ni VP Sara. At isang punto rin doon, bakit hindi in-inform si VP Sara? Wala man lang notice sa kanya na ito yung mga reklamo. Diniretso nila sa Supreme Court, sa House sa Senate, no? So yun ang problema nila. Dito naman sa complaint ni Attorney Torion, i-recall lang natin kung ano ba talaga ang punto. Sa verification naman, hindi na-verify ng husto, hindi nabasa ng mga congressman. Ang nag-signify lang doon na binirify na nagkaroon ng tama verification ang Secretary General. Siya lang ang nagpapatutuo. Nagkaroon ng oath daw, they took their oath. Pero hindi nila nabasa yan. Ilang minutes lang, 3 oras lang yata nandyan, at imposible yan ng 200 na congressman na nabasa nila ang husto. Kasi dapat alam mo kung ano ba yung pinail na impeachment case. Sabi ni Luistro, hindi, matagal na pinag-usapan, hindi yan kung anong final. Matagal na daw na-discuss yan sa pinag-usapan kung anong final na pinail niya, anong laman ng impeachment, fourth impeachment case na sinampan yung diretso sa Senado. Yun. Kaya may technical na glitch yan, may problema. May problema sa technical na proseso. Kaya dyan sila mayayari. Posibleng magkaroon ng TRO. There's a big possibility dahil dyan sa mga butas na yan na kinaligtaan nila. Akala nila, okay na to, minamadali. Sa pinaka-tight na oras na, akala nila okay lang. Ano nangyari? Ngayon, with regards naman dito sa issue ng special session, inulit-ulit. Ngayon, itong pumapapil naman ito si yata ito, kamag-anak ni Franz Castro, si Claire Castro, yung bagong undersecretary ng press ng Malacanang, kung anong pinagsasabi. Hindi naman alam, kaya nababash siya ng husto ngayon. Hindi, parang pumapapil lang siya. Na ngayon, nagsasabi siya with regards to special session na napaka-awkward daw kung si President Bongbong ang mag-request for a special session. Napaka-awkward daw. Baka sabihin daw nila na talagang involved siya dyan sa pagpa-impeach ng VP Sara. Saan ka ba galing? Alam na ng buong Pilipinas yan na kunwari lang yung drama ninyo, yung script ninyo na si Bongbong hindi raw ang involved dyan sa impeachment. Wala nang tao dito sa Pilipinas na hindi alam na ang utak niyan si BBM, si Lam at saka si Tambi. Sila may utak niyan, alam na namin yan noon pa, matagal na. Ayan talaga ang intention nila. Nung nanalo pa sila, ilang beses ko na diniscuss din dito sa vlog ko kung saan nag-start ang plano nila na tanggalin si VP Sara dahil balakid sa kanila na lalo na kay Tambi na tatakbo na presidente sa 2028. Ngayon, ang daming mga senaryo, ang daming mga teorya na lumalabas with regards to that. Yung nakaraan ko nga ang vlog, itong before this vlog, anong sinabi ko, yan lang talaga ang paraan nila. Kasi kung hindi nila ma-impeach si VP Sara, hindi nila ma-convict si VP Sara, meron bang posibilidad o kung unang senaryo,
kung hindi nila ma-impeach, so tatakbo si VP Sara na presidente. Ay, hindi naman talaga sila mananalo. Ngayon pa nga lang, ilang taon na nilang sinisiraan kung ano-anong ginawa nila. So, anong ginagawa ng Coad? Kung TRICOM, ano pa yun, yung mga hearings na kakatakot-takot, 14, 13 hearings. Anong ginawa? Bumaba ba yung rate ni Sara ng ganyan? Lagapak pa tulad sa nangyari kay ni Binay. Nangyari ba yan? Hindi. Kaya mataas pa rin si VP Sara kahit anong gagawin nyo. At lalo ngayon, tumaas pa lalo. Diba? With the past, nag-start ang campaign period, lalong tumaas ang rates ni VP Sara. So, by 2028, hindi talaga kaya manalo. Kaya ngayon, sabi nga ni President Duterte, na before stepping down, kasi alam niya na hindi siya manalo kung ituloy yung election by that time. Ito jury ito, prediction to, kaya hindi dapat sabihin ni Bersamina, fake news factory si President Duterte. Marami naman siyang sinasabi na nagkatotoo. Yung hindi ba totoo yan? Na walang blanco yan. Yung 20 pesos na bigas, yung mga projects, naging totoo ba yun? Mga fake news yun. Kayo ang may fake news. Di ba? Ang admin ni PBB may fake news. Ngayon, pag hindi kaya nga si VP Sara, anong gagawin? May declare na martial law. Yan ang katotohanan. Kasama yan sa plano. Noong ko kasi sinabi yan, matagal na yan. Pag maipit sila, hindi nila, ayaw nila ma-experience na-experience nila dun sa first people's power. So alam na nila, na may trauma na sila dun, ayaw na nila mangyari yon. At hindi sila basta-basta aalis. Kasi may involved na malaking halaga dyan eh. Ang mga ill-gotten wealth nila, iwanan lang nila yan. Kung wala na sila sa posisyon, mahirap na nila kukunin yan. Yung lalo na sa US. Ito pala, ito ang gagawin nila. Declare na martial law. Tapos, di ba? May hawak na nilang Senado. Kung that time walang lulusot na senador ni PRD, kaya nga ini-insist talaga ni PRD vote straight to protect VP Sara na hindi ma-convict. Hindi siya ma-convict para pwede pa siyang tumakbo kasi hindi na siya pwedeng humawak ng government position kung ma-convict siya sa Senado. Kaya kailangan talaga maraming senador na pwede lahat, yung siyam. Kung meron kayong idagdag na 3 na pabor kay President Duterte, pwede rin. Kailangan walang manalo sa kabila. Vote straight talaga pinipilaman para maprotektahan natin si VP Sara. So yun sa bagay na yan. Meron akong diniscuss, sinabi rin, kung makonvict si VP Sara, ano mangyari? Kung makonvict siya, hindi na siya makatakbo. Dalawang senaryo na mangyari. Either magkaroon ng people power, either magising yung military na patuloy ngayon naihimbing, walang ginawa, ang dami ng mga pangyayari sa bayan na to, ang dami ng nakawan na nangyayari, tulog pa rin dahil nga din sa modernization, naambunan ang mga namumuno dyan sa AEP, sa totoo lang. Kita naman natin mga mukha ng mga yan yan laging nagsasalita dyan sa Facebook. Sila lahat, alam natin, nasa payroll yan ng Malacanang. Kaya mahirap sila kumbinsihin na kakampi sa mga tao. So, kung mangyari yan, either people power or si VP Sara or isang Duterte ulit ang tatakbo. Kung hindi pwede si President Duterte, si Basti, pwede kapalit ni VP Sara. Or si Mascarpio. Parang nangyari kay Cory, ang nawala si Ninoy, ang asawa ang pumalit. Abogado rin naman si Mascarpio, di ba? Basta, part ng Duterte. Ang mabigat dyan kung i-allow. Kasi sigurado maraming question dyan. Hindi na pwede yan tumakbo. Kasi that's an re-election. Hindi ngayon re-election dahil tapos na isang hindi naman kaagad nung natanggal siya as umalis siya being president noong 2022 nagpa-re-elect siya kasi wala nga re-election sa 1987 Constitution, hindi allowed ang re-election.
O, ngayon, lumipas ng isang administration, pwede na siyang tumakbo ulit. So that's a question of law. Pag didebatihan yan ng Supreme Court, may precedent yan. President Erap, sabi nila kasi hindi natapos. O, hindi naman voluntary, sabi nila voluntary yung pag-alis ni Erap. Hindi naman siya, sabi niya, hindi naman ako umalis dyan. Talagang pinatalsik siya ng mga oligarko. O, hindi siya umalis basta-basta. So ibig sabihin, naputol yung kanyang termino. So naputol. Ito kay President Duterte natapos. Saan ba ang pagbibigyan mo ng malaking pabor? Ito nakatapos o hindi nakatapos? Diba? So anong nangyari? Pinagbigyan si Erap. Pinagbigyan si Erap na tumakbo. Of course, maraming question doon sa Supreme Court with regards to that. I think may mga kaso nagsampa na hindi na siya pwedeng tumakbo. But despite of that, inalaw pa rin siya ng pumilik na tumakbo. So, hindi clear ang batas dyan. Baka nga, yun ang ihahabol ng kung mapansin ng ng Kongreso. Magpasa sila ng batas na hindi na, kung former president ka, hindi ka na pwedeng tumakbo. I think walang clear na batas dyan. Silent ang constitution natin with regards to that. So, pwede si President Duterte, kung makonvict si Bibi Sara, siya yung magiging presidente. Siya ang tatakbo. Kung hindi pwede, matalo sa Supreme Court or hindi alaw ng kumilik, ay nandiyan si Baste. So paano na lang yan kung ganyan mangyari? Sa tingin mo hindi mananalo si Baste? Mananalo. Tsaka capable naman si Baste, naging mayor yan na matagal. Tsaka yan, matagal yan na kasama ni President Duterte. Alam niya, nasa bloodline yan ng mga Duterte. So it is possible. But ano naman ang solusyon ni BBM? Mag-declare martial law. Diba? Kaya medyo magulo ang mangyayari. Ngayon yung sinasabi ni President Duterte doon sa speech niya, the indignation rally dyan sa Cebu, na makaka-experience kayo ng magulong pangyayari dito sa bayan natin. Kasi alam niya na hindi talaga bibitaw yung mga yan. Anong sinasabi niya? Forgive me, patawarin niyo ako sa salita, pero galing kay President Duterte, tarantado daw. Talagang hindi yan magpadaig yung mga yan. Sigurado yan lalaban yan. Hindi yan katulad ng People Power 1, basta lang umalis. Dito man natutuwa yung mga supporter nila. Kasi paglalaban ang kinakampihan mo, kasama ka na rin. Kaya talagang magulo ang pangyari. Tama rin yung sinabi ng Iglesia ni Cristo na itong impeachment na to ay magdulot ng pagkahati-hati sa bayan. Lalo na ito ngayon. May magkaroon ng totoong labanan ito. At mayroon pang isang factor, yung mga kaliwa. Sila Lini, umalaw na rin sila. Pwedeng hindi magkasama yan, si Lini at saka yung mga makaliwa. Mga lintes ng CPP, NPA, na isang ibang grupo na naman yan. So ganyan ang sitwasyon sa Pilipinas. So ano mang mangyari dito sa impeachment, na yan na sa tingin ko talagang iniwasan. Makikita mo sa mga tuitions ni Escudero na parang may iniiwasan siya. Iniiwasan na ito naman, hindi naman ako maniniwala na napaka-independente niya na magdesisyon. Galing din yan kina PBBM. Tinatansya nila kung anong reaksyon ng mga tao. At nakakatakot yan. Nakita naman natin yung indignation rally sa Cebu. Gaano karami ang umating na hindi naman gaanong prepared yung rally na yun. I don't know kung ano mangyayari dito sa susunod na linggo. I think March 7 magkaroon ng rally dyan sa Iloilo. At dito magigauge natin ang reaction ng mga tao. At dyan, kung galit ang mga tao na atin dyan, sigurado na sila, delikado ang mga senatorial candidates nila. Yan ang unang big rally na talagang sponsored by PDP Laban.
aside from doon sa proclamation rally nila sa Club Pilipino. So makikita natin sa mga kampanya ang suporta ng mga tao. Hindi na natin madidinay yan. Tulad din ng 2016, unti-unti dumarami ang suporta kay President Duterte. Parang ito, napakaaga pa. Nagpapakita na sa sobrang galit ng mga tao sa sitwasyon na kung nasaan sila ngayon, sa sobrang hirap. Diba? Sabi pa nga nila, wala na tayong middle class, lahat naghihirap. Yung kayang bilhin ng middle class ngayon, hindi na kaya. Diba? O, ganyan. Kaya yung mga tao nagko-converge towards President Duterte, towards Inday Sara. Dahil yan na nakikita nilang pag-asa na magkaroon ng pagbabago na totoo ang bansang ito. Kung hindi yan mangyari, kung magkaroon ng pagbabago na sa madugong paraan, wala tayong magagawa. Ganyan talaga eh. Kaya nga sa lahat na revolution, marami magbubuwis dyan. Mawala ang karapatan mo, makukulong ka. Ganyan talaga yan, normal yan. Kung we want real change dito sa bansa na to. At we have experienced that in the past, and I think history will repeat itself itong pagkakataon na to. Maraming nawawalang mga tao noon, disaparidos hanggang ngayon, hindi pa malalaman kung nasaan. Siguradong tinapon sa dagat o nalibing. Hindi na nila matrace kung nasaan yung mga mahal na sa buhay. Na-subject doon sa isang case dyan sa Hawaii na nagdidiman nga sila ng payment sa mga Marcoses. Kahapon is 39th anniversary ng People's Power. Maraming nakakalimot na dyan kasi nabahiran na ng politika ng husto, pero nangyayari yan, part of our history na yan. So ito nga yung impeachment ni Bibi Sara, mapipilitin silang sumagot yan. Yung Secretary General, yung mga panayang presko niya, yan, sagutin niyo yung Supreme Court. Sagutin ninyo dyan sa anong comment ninyo dyan sa petition ni Bibi Sara. Paano niyo sagutin yan? At binigyan kayo ng 10 araw. Sana naman wag na kayo magbigay ng extension tulad ng ginawa ni Amidardo Guevara tungkol doon sa GEA na humingi pa sila ng another 10. Yung maraming ang haka-haka dyan. Baka naman naghahanap ng dudukturin yung mga hiningan ng dokumento. Baka enrolled bill nila yung bicameral conference committee report, bigla magkaroon ng hindi na blanco. Ay paano ngayon? May hawak na mga dokumento yung grupo ni na Vic Rodriguez. Lalo kayo mamumblema dyan. Kaya yan, natingin ko talagang titingnan ng mabuti yan ng Supreme Court. At hindi kayo makakalusot kung nasa Supreme Court na kayo. Kasi handa sila eh. Alam nila, matatalino yung mga yan eh. Alam nila paano kayo tatanungin na mailabas yung katotohanan. Ayun, tulad ng nangyaring hearing na nakarang araw, lumabas lahat. Eh ngayon, itong kay BP Inday, 10 days sagutin ninyo yun. So 10 days kahapon. So March na yan. Ngayon, pag sumagot kayo, sasagot din ng grupo ni Inday or magpatawag ng oral argument tulad ng GEA na sa April 1 ang oral arguments. O, hindi naman kaagad yan mag-oral arguments. Baka April na rin ang oral arguments niyan. E paano na lang yung ambisyon ninyo na to start the trial immediately, forthwith? Mawala na yung forthwith ninyo. So ang ibig sabihin, matupad na yung sinasabi ni Senate President Escudero na sa June 2 na magsimula, or ang trial proper will start after the anong tawag nitong after the sa July na matatapos daw by October. July na raw mag-start.
So, masakit sa inyo yun. Kasi kung sabihin ninyo na mag-start by July, after the speech ni PBBM dyan sa Senado at sa Kongreso, State of the Nation Address, suna na yung presidente, after daw niyan magsa-start. Meron din technical question yan sa batas. Kasi wala ngang impeachment na mangyayari sa loob ng isang taon. Dalawa. Isa lang dapat. Two or more. One or more. Hindi dapat magkaroon ng impeachment case. So, malaking pag-uusapan na naman yan. So, matatapos na lang ang taon, hindi pa yan masimula. Kaya, with the way things are going, parang wala na yung impeachment case na yan, impeachment trial na yan. Yan ang katotohanan. No? Titingnan nyo, 10 days. Pwedeng sasagot si Inday, another 10 days. March na yun, March 15 na yun. Oral arguments, hindi naman pwede mag-decide kasi sabi, sa akala kasi ninyo, na yung Supreme Court mag-decision kaagad na i-dismiss. Dismiss yung petition ni Inday. Ngayon, sigurado magkaroon ng oral argument yan by April. O paano pa ngayon mag-start ng impeachment trial? Kahit na mag-issue kayo ng hindi matatapos yan. At saka, nagdadalawang isip din si PBBM na mag-issue ng special session. Gusto nila, sabi pa nitong si pabida na si Castro, si Claire Castro, abogado ba yan? Magsasalita ang niya, ang mga tenses niya, mga mali-mali eh. Pakinggan mo siya mag-English. Yung mga tense niya, mali. Abogado mo talaga. O mahinang klaseng abogado lang. Kaya nagbablog na lang. O, ganun. Hindi naman minamaliit natin yung mga vlogger, pero kung ikaw naman, the way na magsalita ka, dapat maayos. Ngayon, sinasabi ni Claire na awkward daw. Kailangan daw mag-request. Mag-request daw yung mga senador for a special session. Kaya nga, doon sa yung vlogs ko na nakaraan, na ginamit nga nila si Coco Pimentel. In-state ko doon, bakit si Coco Pimentel ang ginamit nila. Para magsalita niya na kailangan may caucus tayo para pag-usapan natin ang tungkol dyan sa special session na yan. Na ito naman si Jesus Escudero ayaw. Titingnan daw niya. Iwan ko lang kung next week bibigayan. Nag-iiba naman ng niyan, kulay naman si Jesus Escudero. Pero ito nga, dahil sa pangyayari dito sa Supreme Court, tinatantya nila. Kasi useless din magpatawag sila ng special session. Kung i-dismiss yan, magkaroon ng TRO, mapapahiya lang sila. Di ba? Special session tayo, pag-usapan natin tungkol dyan sa impeachment ni trial ni BP Sara. Ngayon kung sabihin ng Supreme Court, hindi na, may TRO na yan, titigil na yan, o i-hold muna yan. Paano na ngayon? Hindi nila sundin yung Supreme Court. Magkabanggaan sila Supreme Court niyan. Pag hindi nila susundin yan, ang mga tao makakalaban nila kung i-disregard nila yung Supreme Court. Di ba? Ganun lang yan. Kaya yan, pakiramdam sila kung anong decision ng Supreme Court. Ngayon, kupal pala si Negrilon kasi akala nila i-dismiss kasi wala daw pakialam ang Supreme Court dyan. May pakialam na, nakialam na pinasagot na yung Kongreso at saka binigyan sila na 10 araw. Ang kasunod niyan, oral argument. So, by April 15 siguro, so April 15, malapit na yung May 12, wala nang pag-asa. Yung mga pangarap nila Franz Castro, nila Manuel Brosas, mga dilawan, si Risa Ontiveros, maglaho na yan. Sila yung mga young goons dyan sa Kongreso, sila Luis Roque. See you na lang sa next Congress kung mananalo ka sa upcoming election na to, dahil ang daming nagko-condemn sa inyo na mga taong bayan na pumirma kayo, nakasama kayo dyan sa nagsusuporta sa impeachment case ni BP Sara. So, titingnan na lang natin kung ano mangyari this election. Basta kami, yung supporters ni BP Sara, patuloy kaming isusuporta ang straight PDP laban
yung Lucky 9 na yan. Walang pili, diretso sa iniduro natin yung mga kalaban natin na mga senador. So, yun ang ikakampanya natin ng husto na mananalo itong mga senatorial candidates ni PRD ng PDP Laban. So, by next week, karoon ng rally sa Iloilo. Yan, i-report din natin yan. But before that, marami pang araw hanggang doon sa rally na yan. Mga daily pangyayari dito sa campaign na to, campaign period na to, ibabalita din natin. So with this, medyo mahaba na yung pinag-usapan natin dito sa Justin Talk News PH. And I hope you will like, paki-like naman, paki-pindot naman yung like, madali lang naman pag-pindot ng like. Then share kung nagustuhan niyo itong pinag-usapan na to. And then subscribe, i-subscribe kahit pa isa-isa para naman magkaroon ng buhay itong channel na to. Pero tayo dito, patuloy tayong bibigay ng mga opinion, mga comments, views, and reactions with regards to the political happening ng ating bansa para naman ma-inform kayo doon sa mga hindi natin na naririnig sa TV, sa mainstream media at sa other form of medias na access ninyo, na hindi nyo na-access. And I hope nakakatulong tayo to give information about this matter. So maraming salamat sa pagdalo ninyo at magandang umaga sa inyong lahat. This is Justin Talk News PH. Salamat po at see you sa susunod nating episode. Maraming salamat.